Dalawang tropical wave binabantayan ngayon, posibleng pag-ulan sa lugar ng Visayas at Mindanao. Bagong sama ng panahon, posibleng mabuo sa silangan ng Guam. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Huwebes, April 30, 2026 na po tayo. Narito na tayo sa ikahuling araw ng Abril at papasok na po tayo sa buwan ng Mayo. Narito ang inyong kumpletong ulat panahon para sa Western Pacific at ngayong araw ay dalawang tropical wave ang ating binabantayan na maaring magdulot ng pagtaas ng tsansa ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Habang may isa pang posibleng sama ng panahon na maaring mabuo sa silangan ng Guam sa mga susunod na araw. Mga kababayan, sa pinakahuling satellite analysis, maraming tropical wave ang kumikilos ngayon sa Western Pacific. Ngunit ang isa sa mga pinakabinabantayan ngayon ay ang Invest 91W na kasalukuyang namataan sa timog silangan ng Guam at sa timog ng Chok. Bagamat hindi pa organisado ang sistemang ito sa ngayon at wala pang malinaw na low pressure center, ipinapakita ng ilang global weather models tulad ng Global Forecast System o GFS, ECMWF o European Center Mid-Range Weather Forecast ng Google Mine at ng CMC na may posibilidad itong mabuo bilang isang low pressure area o isang tropical storm sa mga susunod na araw. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang eksaktong lakas at galaw nito. Ngunit batay sa mga forecast model, maaring may pagbuo sa bandang May 3 hanggang May 5 sa silangan ng Timog, silangan ng Guam o Mariana Island. Ano posibleng epekto nito sa Guam at Mariana Islands? Kung mabubuo ang nasabing sistema, posibleng magdala ito ng mga pag-ulan at thunderstorms sa Guam at kalapit na island. Pagsapit naman ng Linggo hanggang Martes sa mga susunod na linggo, gayunman, mahalagang tandaan na hindi pa ito inaasahang magiging isang malakas na bagyo sa ngayon. Ngunit sapat na ang senyales upang maging alerto ang mga nasa Guam, Saipan at Tenian, lalo na't patuloy pa silang bumabangon mula sa epekto ng mga nagdaang bagyo. Ayon sa mga eksperto, mataas ang uncertainty ng forecast. Ibig sabihin ay maaari pang magbago ang direksyon at ang lakas nito sa mga susunod na araw. Samantala, may isang tropical wave ang papalapit sa lugar ng Yap at Palau Island at ito ang inaasahang magpapataas ng tsansa ng pag-ulan sa bandang timog bahagi ng ating bansa o dito sa Pilipinas, lalo na sa Visayas at Mindanao sa pagtatapos ng linggong ito. Habang papalapit ang sistemang ito, unti-unti namang dadami ang mga pag-ulan at thunderstorm sa bandang hapon at gabi, partikular dito sa Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Caraga. Bagamat hindi ito isang ganap na bagyo, ang dagdag na moisture mula sa tropical wave ay sapat upang magdulot ng mga localized thunderstorm at biglaang malalakas na pagbuhos ng ulan sa mga lugar na ito. Ang pag-ulan sa Visayas at Mindanao ay posibleng lumakas pa ngayong darating na weekend. Habang tumatagal ang paglapit ng tropical wave, inaasahang mas lalawak pa ang coverage ng pag-ulan sa Sabado hanggang sa Linggo, lalo na sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang mga lugar na ito tulad ng Davao, Cagayan de Oro, Siargao, Tacloban at Cebu ay maaring makaranas ng malalakas na thunderstorm sa hapon at sa gabi na posibleng magdulot ng localized flooding, pag-apaw ng mga kanal, landslide sa mga bulubunduking lugar. Kaya pinapayuhan ang mga residente sa mga nasabing lugar na maging alerto sa mga biglaang pagbuhos ng ulan. Mga kababayan, sa kabila ng pagtaas ng tsansa ng ulan sa timog, mananatiling mainit at maalisangan ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa Metro Manila, Central Luzon, Northern Luzon at sa bandang Palawan. Ang temperature ay maaring umabot sa 34 degrees Celsius hanggang 35 degrees Celsius at dahil sa mataas ang humidity, ang pakiramdam ay mas mainit pa rito. Sa mga lugar na hindi naaabot ng thunderstorm, patuloy na matinding init ang mararanasan. Kaya mahalagang uminom ng maraming tubig at iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw.
Para sa ating pangkalahatan ng pagtataya ng panahon, may dalawang tropical wave na binabatayan sa Western Pacific. Ang isa ay maaring magdala ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao ngayong darating na weekend. Ang isa naman ay posibleng mabuo bilang isang low pressure area o LPA malapit sa Guam sa mga susunod na linggo. At wala pang direktang banta ng bagyo sa Pilipinas sa ngayon. Ngunit asahan ang pagdami ng thunderstorm sa katimugang bahagi ng ating bansa. Kaya mag-ingat, bagamat wala pang direktang banta ng bagyo sa ating bansa, hindi pa rin dapat maging kampante, lalo na sa mga lugar na posibleng makaranas ng malalakas na thunderstorm at localized flooding sa mga susunod na araw. Patuloy nating binabantayan ang galaw ng mga tropical wave na ito, agad namin ihahatid ang mga susunod na updates. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Mga kababayan, sa bawat araw ng ating buhay, may mga pagkakataong tila pabago-bago rin ang ating pinagdaraanan. May mga araw na maliwanag, ngunit mayroon ding mga panahon ng puno ng unos at pagsubok. Ngunit, ang magandang paalala sa atin ng talatang ito ay ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Kapag tayo ay nanghihina, siya ang nagbibigay ng lakas. Kapag tayo ay natatakot, siya ang ating kanlungan. At kapag tila magulo ang lahat, siya ang ating matibay na sandigan. Tulad ng lagay ng panahon na maaring biglang magbago, ang buhay naman ay may mga hindi inaasahang pagsubok. Pero ang isang bagay na hindi nagbabago ay ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Kaya anuman ang inyong pinagdaraanan sa ngayon, tandaan mo ito. Hindi ka nag-iisa sapagkat ang Diyos ay laging handang tumulong sa tamang panahon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat dahil ikaw ang aming kanlungan at kalakasan sa gitna ng aming mga pagsubok at pangamba. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. Bigyan mo kami ng kapayapaan at lakas sa araw-araw sa pangalan ni Jesus. Amen. At yan po ang ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, maghiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.